Mga ate at kuya, katatapos lang po ng hakbang ng Maisog, Japan. So congratulations po sa mga kababayan natin dyan sa Nihon Jin. And sa mga speakers po na pumunta nag-effort, even yung mga nag-participate lang po through video call kasi nga po malayo, no? Katulad ni Miss Maharlika na nasa US and hindi naman madali ang pumunta ng Japan. Baka mamaya ay, alam niyo na, may mga mata si Lisa Smugs dyan, magurgur si. Anyway, kapag kabiglaan po kasi alam niyo naman mahal yung plane ticket, di ba? No? So, anyway, mas convenient naman din na umattend si Miss Maharlika or maging guest speaker through video call at ganyan din po dapat si PRRD kanina. Nga lang at ang nangyari, imbes na ang balak po talaga pala si PRRD ay pupunta ng Japan para personal na makadaupang palad ang ating mga kababayan, mga OFWs or Overseas Filipinos dyan sa Japan. Ang nangyari, hindi po nakapunta si PRRD dahil di umano ipadadakip si PRRD. Simple put, nagtatago ngayon ang dati nating Pangulo at nag-iingat dahil anytime from now, baka hulihin siya ng mga kano. Kano yan kung hindi man mga ang ISAF po, ang SAF rather. Ang SAF ay nasa Davao na, 2 batalyon, 2,000 yun. So siguro anytime na mamataan ang dating Pangulo, baka dakpin. Or kapag ang dating Pangulong Duterte ay umalis ng Pilipinas at pumunta abroad na kung saan ang bansang yan ay miyembro ng ICC, katulad ng bansang Japan, ay dadakpin dyan. Kasi may mga kanu rin naman yata sa Japan. Ano po? Mukhang may ano rin sila dyan, military base din sa Japan. Oh, kung hindi man yung nasa mga karagatan, di ba may mga ano naman may mga like yung mga fleets ng US, di ba? Malapit lang siguro yan dyan sa Japan. So, maaari po talagang dakpin si PRRD at ipakulong. Kasi may hatol na ang ICC niyan kay PRRD. Guilty of crime against humanity yan, si PRRD. Dahil sa di umano'y 30,000 mahigit na EJK or mga pinapatay ang dating Pangulo, panahon na nilalabanan natin yung droga na lumalala ngayon at marami na naman ang nagpapayatan. Bumabaha na naman ang droga sa Pilipinas. Magtataka kayo ang pinoprotektahan ng kapulisan at saka ng alam nyo na yung si Abalos-Los ba yan? Ay yung driver ng van na nahuli sa alitagtag na tonelada ang daladalang shabu na bilyones ang halaga. Yun ang may mga bulletproof vest, naka-mask, naka-visor or naka-sunglass, hindi mo makilala ang identity, protected. Ay kung tutuusin, kriminal yun. Sisira ng napakaraming buhay kung hindi man libo-libo, daang libong buhay ng kabataan ang malululong sa bitbit niyang droga, sa ibinyahin niyang droga na naharang sa alitagtag. Kung tutuusin, kung may dapat mapahiya sa hearing ni Senator Bato, yun. Pero hindi natin napanood kung paano siya ginisa-gisa, di ba? So kaya wag niyo ako sisihin kung walang tiwala kay Senator Bato, ha? At Senator Bato, tahimik ka ngayon. Ang dating Pangulong Duterte, ayan, nanganganib ang buhay. Kung hindi man nanganganib ang kalayaan, dahil nga po mukhang balak ng dakpin, pero wala kami naririnig na pronouncement mula sa iyo at sa mga dating kaalyado niya na nagkukunwari pa rin naman kaalyado niya ngayon, di ba? Total naka-session ang Senado, hindi kayo busy. Tama ba mga ate at kuya? Kung ganyan na binubulgar na si PRRD pala anytime from now ay dadakpin na pag nakita or bumiyahe, huli, kulong. Oh, nasaan kayo na nakinabang sa endorsement ni PRRD? Hindi kayo mananalo sa mga posisyon nyo ngayon kung hindi dahil kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, pakinggan po natin mga ate at kuya si Spokes Harry Roque. Ito nga pala din yung post ni Yu Chang. Dali lang po. Anong sabi dito? Ito yung verbatim ni Spokes Harry Roque sa kanyang speech sa Japan kanina. Sabi daw po ni Spokes Harry Roque, aaminin ko na mga kababayan, sabi niya sa mga umattend kanina sa hakbang ng Maisog sa Saitama, kung bakit wala dito si Tatay Digong.
So kumbaga parang ano yung sikreto nga dapat yun eh. So wala siyang choice, inamin na niya. Gustuhin man niya pero minabuti ng advisors, mga tagapayo ni Tatay Digong na huwag nang tumuloy papuntang Japan dahil baka ipahuli siya sa ibang bansa. Katulad ng bansang miyembro ng ICC, I think miyembro niya ng Japan, kung kaya't sa ngayon hindi muna siya aalis sa bayan natin. Hindi muna babiyahe-biyahe ang ating dating Pangulo dahil hindi natin papayagan na magwagi ang mga kalaban at ipakulong si PRRD abroad. I think that's in the Netherlands, no? ICC, International Criminal Court. So ano ang sabi ni Spokes Harry Roque? Pakinggan natin. Verbatim yon. So ano talaga yung sinabi niya? Let's listen. Hold on. Dagdagan ko lang ng volume. Sana po makonekta tayo by internet kay Pangulong Duterte. Ang tunay po niyang nagustuhan sana ay makapunta rito at sasabihin ko kung bakit wala siya ngayon dito. Dahil ang mga puwersa ng kadiliman, ang mga tutol sa kanyang pulisiya na unahin muna ang interes sa mga Pilipino, hindi po nila nagustuhan yan. At dahil dito, nais nilang ipaaresto ang ating Presidente Duterte sa International Criminal Court. Ako na pong nagsabi, hindi po natin alam kung anong plano ng mga Amerikano at ng rehimeng Marcos Jr. Mas mabuti na po siguro manatili muna sa Pilipinas. Napakalungkot po nito. Gustuhin man niyang makapiling kayo ngayon dahil sa mga puwerso ng kadiliman na bigo siya. Pero wala man siya dito physically, narito po kasama natin siya dahil tayo po pare-pero ang ating adhikain ay isang mapayapang, maunlad at progresibong Pilipinas. Maraming salamat po. So supposedly si PRRD pala ay present sa hakbang ng maisog kanina. As in pupunta ng Japan kasama ni na Attorney Vic, ni Dr. Lorraine Badoy, Spokes Harry Roque. Pero hindi nakatuloy ng pagpunta si PRRD kasi binabantayan. Siguro sa airport, right? Sa immigration. At kung saan man, pag sakay ng eroplano or pagbaba ng eroplano, bit-bit ng mga sundalo. Huli, poposasan ang ating dating Pangulo. VP Sara, ano na? Imposibleng hindi nakakarating sa iyo ang banta sa tatay mo. Pero syempre, alam naman natin na for now, tatahimik ang ating Vice President, pero pagpatak ng July 1, pressured na yan, imposibleng hindi. Binabalahura na yung kapatid niya sa Davao eh. Naunsyami lang, di ba, nabuking kasi eh. Nabuking yung balak na suspendin si Pangulong, Mayor Baste, right? Na na-vlog natin kagabi. Nabuking na isususpend dapat. So, dininay ngayon ng puting and ahas administration na ganun ang balak kay Baste. Lalo pat na, di ba, may nag-positive na mga empleyado ng Davao City Hall sa Tiabu, sa drug test. So gagamitin sanang ground sa kanya yun, kaya lang na-booking. And syempre, sa mga katulad kong umangal-ngal at nananawagang VP Sara, binabalahura na ang teritoryo mong iniwanan. At ipinagkatiwala sa kapatid mo, bunso mong kapatid na lalaki, ayan ang ginagawa ng animal na ahas at kuting. So siguro, di ba, tinigil dahil nabubuking, may mga ahas, may mga puting ahas na nagbubuking ng mga balaki, ng mga yawa. And nakarating kay Spokes Harry Roque na may balak ding dakpin si PRRD anytime na lumabas or makita. Tama ba yan, VP Sara? Tama ba yan, mga kababayan? Dating Pangulo ng Pilipinas, highest sa mga survey ni hindi nga kayang talbugan ni Kuting na nalalaos na unti-unti ngayon. Tapos sa sariling bansa natin, hindi makagalaw ng maayos, hindi makapag-attend ng hakbang ng maisog. Kung maka-attend man, lalagyan ng truck, puputulan ng kuryente. Pati hagdanan, inaalis para hindi makaakyat ng entablado ang dating Pangulo. Ang programa niya sa SMNI, sinuspend. Actually, mukhang binura na. Pati daw po, hindi lang SMNI page ang binura, pati daw po yung FB page ni PRRD, I think that's Rodi Duterte na Facebook page, binura din ng Facebook or tinake down. Kung hindi man binura, tinake down. Hindi na siguro ma-access, hindi na ma-open, na. Hindi lang throttled. Hindi
invisible na page or whatever. Kasi ginawa sa SMNI, hindi mahanap ang SMNI eh. Kung mahanap mo man, ang hirap-hirap kung di ka pa mabigyan ng link, di ba? Pati daw po Facebook page ni Pangulong Duterte, tinake down na rin ng Facebook. So ano itong nangyayari sa Pilipinas? Hanggang ngayon ang taas ng tiwala kay Pangulong Duterte pero hindi siya makagalaw sa sarili nating bansa, hindi siya makalabas. May 2 batalyon ng SAF na nasa Davao na alam naman natin ang target sila ni Pastor Quiboloy. At kung ano man yung properties ni Pastor Quiboloy, di ba may kingdom nga siya dyan, I think one of the biggest indoor arena or whatever in the Philippines and maybe in the world, bagong gawang kingdom, nakikipagtapatan sa Philippine Arena ng Bulacan. So napakayaman ni Pastor Quiboloy, hektarya acres po yata ang pag-aaring lupa at di ba real estate dyan. May school pa nga, may university yata si Pastor Quiboloy bukod pa sa kanyang church of, ano ba yun, yung kanyang religion or yung kanyang, Christian whatever. Balak yatang kamkamin niya ng mga kamkamero at kamkamera kung ano man ang properties ni Pastor Quiboloy na ipinagtitiwala kay Tatay Digong ngayon. Ay ganid na ganid at syempre patatahimikin ang kritikong katulad ni PRRD, di ba? Dahil marami pa rin pong mga Pilipino ang nagtitiwala sa dating Pangulo. Kung pwede nga lang natin siyang i-look ulit, di ba? Kung pwede nga lang na ganun ang ating saligang batas or mabago, sana siya na lang ulit ang Pangulo. Actually, pwede yan mga ate at kuya, alam niyo ba yun? Pwede siya ulit maging presidente. Kung kakayanin ng kanyang katawan, pwede. Dadaanin natin sa technicalities, nga lang si Pangulong Duterte masyadong maprinsipyo. May paraan po yan. May loophole ang ating konstitusyon. Kung gugustuhin talaga natin, may paraan na hindi naman tayo lalabag sa saligang batas. Na kay Pangulong Duterte na lang talaga yan at kay VP Sara. VP Sara, ang tatay mo, hindi na makagalaw ng maayos dahil sa katandem mo at sa asawa niya. Mananahimik ka pa ba? Mananahimik pa ba tayo mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.